Sana dito sa Psalm chapter 145. Psalm chapter 145, verse 8. Sabi dito, the Lord is gracious and full of compassion, slow to anger, and of great mercy. Let's pray. Panginoon, salamat po sa binigay po sa umaga po sa amin na kami po ulit ay binuhay niyo po ulit. Kami po ulit ay ginising niyo. Nawa Panginoon, kayo po yung patuloy na gumabay po sa amin, magbigay Panginoon ng wisdom, mangusap pa sa bawat isa Panginoon, na nawa ay maging blessing po itong devotion Panginoon. Dahil ko po Panginoon, na nawa ay patawarin niyo po kami Panginoon sa mga kasala na nagawa po namin. Linisin niyo po aming puso't isipan, nawa ay maging ready po kami Panginoon sa aming tatanggapin na biyaya Panginoon, at nawa ay ma-apply po namin sa aming buhay po. At dalangin rin po namin, Panginoon, nawa kayo po yung may taas, Panginoon, at mapuri, Panginoon. Ito pong dalangin sa pangalan po na Jesus. Amen. Yan. Sabi dito sa verse 8, the Lord is gracious and full of compassion. Yan. So, ang talakayan natin ngayon is the promise keeper. Yan. Na meron tayong hope yan, sa Panginoon na siya yung nangako na siya yung gagabay or magbabantay sa atin. Promise keeper. Yan. Di ba kapag sa laro, sa soccer, may goalkeeper, yan, nagbabantay sa bola para hindi mapunta sa isang court ng isang team. Yan. Sabi dito sa verse 8, the Lord is gracious. Yan. So, ang Diyos ay mapagbiyaya. Yan, hindi siya madamot. Yan. At ibibigay niya yung oras niya sa atin na babantayan niya tayo sa lahat ng mga anong mga bagay na kailangan natin siya. Kasi ang Diyos, siya ang laman yung nag-iingat sa atin, at nagpe-pray tayo lagi na ingatan tayo lagi sa ating mga gawain, sa ating pagde-drive, yan, at ating gawain sa araw-araw, especially ngayong araw na hingi tayo ng biyaya, bigyan tayo ng wisdom kung paano natin siya maririnig, mangungusap sa atin yung mga decision natin sa buhay. And sabi dito, full of compassion. Yan. At sabi dito, slow to anger. Yan. At sabi dito na yung slow to anger na to is kailangan yan, yung pagkagalit natin. Huwag tayo basta-basta mainis. Yan, na minsan inis na yung patience, yung tatawa. Gagawin natin yung hindi tayo magagalit sa isang bagay na siyempre kailangan nating ibigay or ipakita na galit din tayo. Pero sabi nga dito, slow to anger. So kung ang Diyos, siya ay mapagpasensya, hinahabaan niya yung patience niya, na itong anak ko nito ang kulit, hindi nagpe-pray, hindi nagbabasa ng Bible, at hindi alam kung ano yung gagawin niya, na alam niya na mali, pero siya ay kulang sa patience. Pero ang Diyos, hinahabaan niya yung patience niya, na minsan galit na siya, at parang gusto ko na niyang paluin, pero kapag ang Diyos kasi siyempre nakukundi siya, nainis talaga din siya kapag talagang ang kulit, ganyan, hindi na sinusunod yung kalooban niya, ay sigurado papaluin tayo. Yan. Pero nakita natin doon yung guidance ng Panginoon na kailangan siya matagal pa rin siyang mainis. Kumbaga, relax. Relax muna siya, ganyan. At hindi siya yung basta-basta na nagagalit. Yan. Yung parang gusto mo nang tirisin yung isang bagay kasi sa sobrang galit. At minsan, tayo ganun din.
sa isang bagay parang gusto nating pagalitan, sigawan, yan, kasi sobrang inis natin na hindi natin alam kung natututo ba itong taong to or paulit-ulit sinasabi yung ganito. Na minsan ganun tayo, yung talagang ah, tinatamad tayo, ganyan, tinatamad tayo sa pagtatrabaho, tinatamad tayo sa goal natin, sa dreams natin, parang ayaw nating i-work out, ayaw nating i-execute. Pero kailangan natin kasi ito na kailangan natin ngayong araw magbigay tayo ng patience at yung mainitin na ulo. Kasi kapag high blood, talagang lalabas lahat ng sama ng loob at yung kwan natin, yung bunganga natin ay sobrang sakit. Yan, 'di ba? Kapag talagang sa isang tao tayo ay nagalit, hindi natin nakontrol yung sarili natin, basta-basta na tayo nagsasalita, hindi natin alam yung both side, case to case basis, yan, hindi natin tinitignan. Pero kapag tinignan naman natin, sige, relax lang muna ako. Mamaya ko muna siya pagalitan, mamaya ko muna siya sabihan, kasi yung emotion ko lumalabas. Yan, yung emotion ko. Kaya nga, salamat sa Panginoon na merong ganito, na kailangan natin na abaan yung patience natin, na parang ang hirap, parang ayaw mo nang hintayin yung kalooban ng Panginoon, yung kailangan natin hintayin yung plano niya. Pero sigurado, meron ngayong nabasa natin na yung patience kapag hinintay natin, magiging perfect yung isang bagay, di ba? At mapupulido tayo as gold, as pure as gold. Kasi inabaan yung patience natin at magiging outcome nun ay hindi tayo mababagsak sa kasalanan. Di ba? Dahil hindi tayo naging mapagalitin. And great mercy. Yan. And then sabi dito, sa verse 9, the Lord is good to all. Di ba? Ang Diyos ay mabuti lagi. Kahit minsan, parang makita natin na ang pangit ng sitwasyon, may dumating na problema na hindi natin kaya, pero ang Diyos pa rin ay mabuti. And His tender mercies are over all His works. Lahat ng mga nangyayari ay plano ng Panginoon. Plano ng Panginoon na nandito tayo, na nagdi-devotion, plano ng Panginoon na merong nangyari na masama. Plano niya yon kasi meron siyang plano sa atin na para bagang hindi mo alam kung paano. Pero ang Diyos ay mabuti, and thy work shall praise thee, O Lord, and thy saints shall bless thee. Verse 11, sabi dito, they shall speak of the glory of thy kingdom and talk of thy power. Yan, humingi tayo sa Panginoon ng kapangyarihan para yung magkaroon tayo ng biyaya ng Panginoon, blessings, full of compassion and slow to anger, like Jesus na siya ay may kapangyarihan na kakaiba. Pero kapag isang Kristiyano, kapag tinanggap niya ang Panginoon bilang tagapagligtas, lagi siya nagpe-pray, lagi siya nagbabasa ng Bible, at nandun yung tiwala sa Panginoon. Makita natin dun yung gawa ng Panginoon, yung kapangyarihan. Yung sinasabi dito na talk of thy power, kumbaga, hindi yung big sabihin na para kang superhero na talagang may kapangyarihan ka na maglalabas ng apoy, ganyan. Ibig sabihin dito, yung talagang ang Diyos yung gagawa. Ang Diyos yung magbibigay ng kapangyarihan. Hindi yung ikaw yung parang may kapangyarihan na lalabas. Kumbaga, dito, natin makita yung kapangyarihan ng Panginoon, yung power niya. Na kaya ko bang humaba yung patience. Magtataka na lang talaga tayo na kapag tayo ay mahaba yung patience natin, tumatagal yung inis natin sa isang tao, at merong blessing na natatanggap tayo araw-araw. Pero sa akin, blessing sa akin yung kapag pagmulat mo, panibagong buhay, yan, pag-asa, lakas, yan, at wala nang sakit, di ba? Sobrang sarap yun nung wala kang sakit. Kaya nga, health is wealth. Sabi pa nga ni Doc, yung pinapanood ni Ma'am Raquel, na magandang mas mag-invest din sa health, sa sarili. Which is kasi pag investment, tinatawag business, lupa, ganyan, gold, nag-invest ka sa pera. Pero totoo rin yung sinabi niya na
mag-invest din sa katawan, bili ng vitamin C, fruits, ganyan, para mas maging healthy, ganyan. Pero mas lalo natin magpabayaan yung pag-invest dito sa pag-devotion, dito sa Word of God. Kasi kahit sabihin natin na wala na tayong makain, wala tayong finance, wala tayong pambili. Pero sabi nga sa Bible na hindi lang sa tinapay nabubuhay ang tao, kundi yung salita din ng Panginoon, nabubuhay tayo. Kaya nga pag devotion, kapag wala kang makain o pag nagbabasa ng Bible, mabubusog ka, mawawala yung gutom mo. Pero kakain ka pa rin. Ganun. Pero proven and tested, kapag tayo ay basa ng Bible, yan, nagkuhan tayo, devotion tayo, self-devotion, tapos gutom tayo, ganyan. Tapos pag talagang goal natin is laging magbasa ng Bible, kahit isang verse, yan, talagang mabubusog tayo sa salita ng Panginoon. Kaya, humingi tayo ng power sa Panginoon. Kasi andyan yung promise niya na gagabayan niya tayo. Bibigyan niya tayo ng patience na mahaba, kagaya ng sa kanya. Diba? And then, kapangyarihan na sa anak niya lang binibigay. Ayan. At sabi rin dito sa verse 21, my mouth shall speak the praise of the Lord, and let all flesh bless His holy name forever and ever. Yan. So kapag meron tayong patience, slow to anger, power, yan, kailangan nating ang Diyos yung mapuri. Yan. Ang Diyos yung maitaas. Praise the Lord dahil napagtagumpayan ko isang bagay. Yan. And then, sabi dito verse 1 sa Psalm 145, I will extol thee, my God, O King, and I will bless thy name forever and ever. Yan. And verse 3, great is the Lord and greatly to be praised, and His greatness is unsearchable. Yan. So, kapag tayo ay meron ng pagpapala, blessing na natanggap, tuloy-tuloy na yan. At tuloy-tuloy rin yung talagang ramdam mo yung power. Andiyan yung pangungusap niya na kailangan mo na humaba yung patience, kailangan mong humingi sa kanya ng power sa Panginoon. Kaya blessing dahil nga ang Diyos yung makikita yung buhay natin na ang Diyos yung gumagawa na tama na ligtas ako. Andiyan yung pangungusap niya, andiyan yung conscience, di ba? Andiyan yung konsensya natin na ito, wag akong magalit muna kasi andiyan yung pangungusap niya. At andiyan yung still small voice na tinatawag na siya ay mag-speak sa ating buhay. Alright, so nawa ay ngayon ay makita natin yung promise ng Panginoon na tayo ay gagabayan talaga ngayong araw at hindi niya tayo papabayaan. So tayo manalangin. Pray, Panginoon, salamat po sa inyong binigay